Bilang ikaapat na kabanata, ang mga angkan ni Kohat. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Isensus ninyo ang mga angkan ni Kohat na sakop ng mga Levita, ayon sa kanilang pamilya. Isama sa bilang ang lahat ng lalaking may edad na 30 hanggang 50 taong gulang na may kakayahang maglingkod sa toldang tipanan. Ang mga gawain ng mga angkan ni Kohat sa toldang tipanan ay ang pag-aasikaso ng pinakabanal na mga bagay. Kung aalis na kayo sa inyong pinagkakampuhan, si Aaron at ang mga anak niya ay papasok sa tolda at kukunin ang kortina sa loob at itataklob ito sa kahon ng kasunduan. At tatakloban pa nila ito ng magandang klase ng balat at ng telang asul at pagkatapos ay isusuot nila sa mga argolya ang mga pambuhat nito. Sasapinan din nila ng asul na tela ang mesa na nilalagyan ng tinapay na iniaalay sa presensya ng Diyos. At ilalagay nila sa mesa ang mga pinggan, mga tasa, mga mangkok, mga banga na lalagyan ng mga handog na inumin, at hindi aalisin ang mga tinapay na laging nasa mesa. Pagkatapos, tatakloban nila ito ng telang pula at tatakloban pa ng magandang klase ng balat at pagkatapos ay isusuot ang mga pambuhat nito sa lalagyan. Ang mga lalagyan ng ilaw ay babalutin nila ng telang asul, pati ang mga ilaw nito. Ang mga panggupit ng mitsa ng ilaw, ang mga lalagyan ng upos na mula sa ilawan, at mga banga na lalagyan ng langis ng ilaw. Babalutin pa nila itong lahat ng magandang klase ng tela at itatali sa tukod na pambuhat. Tatakluban din nila ng telang asul ang gintong altar at tatakluban pa ng magandang klase ng balat at pagkatapos isusuot sa mga argolya ang mga pambuhat nito. Ang mga natirang kagamitan ng tolda na ginagamit sa paglilingkod sa templo ay babalutin din nila ng telang asul at tatakluban ng magandang klase ng balat ng hayop at itatali sa tukod na pambuhat. Kailangang alisin ang abo sa altar at tatakluban ng telang kulay ube at ilalagay nila sa altar ang lahat ng kagamitan nito. Ang lalagyan ng baga, ang malalaking tinidor para sa karne, ang mga pala at ang mga mangkok. Tatakluban nila ito ng magandang klase ng balat at isusuot nila sa argolya ang mga pambuhat nito. Matapos takluban ni Aaron at ng mga anak niya ang toldang tipanan at ang lahat ng kagamitan nito, dadalhin nito ng angkan ni Kohat kapag aalis na sila sa kanilang pinagkakampuhan. Pero hindi nila hahawakan ang mga banal na bagay para hindi sila mamatay. Ito nga ang mga kagamitan ng toldang tipanan na dadalhin ng mga angkan ni Kohat. Si Eleazar na anak ng paring si Aaron ang responsable sa langis para sa mga ilaw, sa insenso, sa araw-araw na handog bilang pagpaparangal sa akin at sa langis na pamahid. Siya ang mamamahala sa buong tolda at sa lahat ng kagamitan nito. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Huwag ninyong pabayaang mawala ang pamilya ni Kohat sa mga Levita. Ganito ang inyong gagawin para hindi sila mamatay kapag lalapit sila sa pinakabanal na mga bagay. Sasamahan sila ni Aaron at ng mga anak nito kapag papasok na sila sa tolda at sasabihin sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin at kung ano ang kanilang dadalhin. Kung hindi sila sasamahan, hindi sila dapat pumasok kahit sandali lang para tignan ang banal na mga bagay, para hindi sila mamatay." Ang mga angkan ni Gershon. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Isensus ang mga angkan ni Gershon ayon sa kanilang pamilya. Isama sa sensus ang lahat ng lalaking may edad 30 hanggang 50 taong gulang na may kakayahang maglingkod sa toldang tipanan. Ang mga gawain ng mga angkan ni Gershon ay ang pagdadala ng mga sumusunod: ang mga kortina ng toldang sambahan na tinatawag ding toldang tipanan, ang lahat ng pantaklob nito at ang mga kortina sa pintuan. Ang mga kortina sa bakuran na nakapalibot sa tolda at altar, ang kortina sa pintuan ng bakuran, ang mga panali at ang lahat ng kagamitan na ginagamit sa paglilingkod sa tolda. Sila ang gagawa ng lahat ng mga gawain na may kinalaman sa mga kagamitang ito. Si Aaron at ang mga anak niya ang mamamahala sa mga angkan ni Gershon tungkol sa kanilang mga gawain. Magdadala man ng mga kagamitan o gagawa ng ibang mga gawain. Kayo ni Aaron ang magsasabi kung ano ang kanilang dadalhin. Iyon ang gawain ng mga anak ni Gershon sa toldang tipanan. Pangungunahan sila ni Itamar na anak ng paring si Aaron. Ang mga angkan ni Merari.
Bilangin mo rin ang mga angkan ni Merari ayon sa kanilang pamilya. Isama sa bilang ang lahat ng lalaking may edad 30 hanggang 50 taong gulang, may kakayahang maglingkod sa toldang tipanan. Ito ang kanilang mga gawain sa toldang tipanan. Sila ang magdadala ng mga balangkas ng tolda, mga biga nito, mga haligi at ng mga pundasyon. Sila rin ang binigyan ng responsibilidad sa pag-aasikaso ng mga haligi na pinagkakabitan ng mga kortina ng bakuran na nakapalibot sa tolda pati ang mga pundasyon, ng mga tulos at mga tali. At sila rin ang gagawa ng mga gawaing kaugnay sa mga kagamitang ito. Kayo ni Aaron ang magsasabi sa bawat isa sa kanila kung ano ang kanilang dadalhin. Iyon ang mga gawain ng mga angkan ni Merari sa toldang tipanan. Pangungunahan sila ni Itamar na anak ng paring si Aaron. Ang pagbilang sa mga Levita. Bilang pagsunod sa utos ng Panginoon, inilista ni na Moises, Aaron at ng mga pinuno ng mamamayan ng Israel ang mga angkan ni na Kohat, Gershon at Merari ayon sa bawat pamilya nito. Inilista nila ang lahat ng lalaking may edad 30 hanggang 50 taong gulang na may kakayahang maglingkod sa toldang tipanan, at ito ang bilang nila: Kohat 2,750, Gershon 2,630, Merari 3,200. Ang kabuuang bilang nila ay 8,580. Kaya ayon sa utos ng Panginoon kay Moises, binilang ang bawat isa sa kanila at binigyan ng kanya-kanyang gawain at sinabihan kung ano ang kanilang dadalhin. Bilang Kabanatang 5. Ang paglilinis ng kampo. Sinabi ng Panginoon kay Moises, utusan mo ang mga Israelita na palabasin nila sa kampo ang sino mang may malubhang sakit sa balat o may lumalabas sa kanyang ari dahil sa karamdaman o itinuring siyang marumi dahil nakahipo siya ng patay. Palabasin ninyo sila, lalaki man o babae, para hindi nila marumihan ang kampo, kung saan ako naninirahang kasama ninyo. Kaya pinalabas ng mga Israelita ang mga ganoong tao sa kampo ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Ang bayad sa ginawa ng masama. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na kung ang isang lalaki o babae ay sumuway sa gusto ng Panginoon sa pamamagitan ng paggawa ng masama sa kanyang kapwa, nagkasala ang taong iyon. Kailangang aminin niya ang nagawang kasalanan at kailangang bayaran niya ng buo ang ginawa niya ng masama at dagdagan ng 20% ang bayad. Pero kung patay na ang ginawa ng masama at wala na siyang malapit na kamag-anak na tatanggap ng bayad, ang bayad ay mapupunta sa Panginoon at kailangang ibigay ito sa pari, kasama ng tupa na ihahandog ng pari para tubusin ang kasalanan ng taong iyon. Ang lahat ng banal na regalo na dinadala ng mga Israelita sa mga pari ay magiging pag-aari na ng pari. Magiging pag-aari ng mga pari ang mga banal na handog na ito. Ang parusa sa babaeng nanlalalaki. Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, sabihin mo ito sa mga Israelita. Kung sakali man na may isang lalaking naghihinala na nanlalalaki ang kanyang asawa, ngunit wala siyang katibayan dahil walang nakakita nito sa akto, kailangang dalhin niya ang kanyang asawa sa pari, kahit na hindi totoong dinungisan nito ang sarili sa pamamagitan ng pangangalunya. At kailangang magdala ang lalaki ng handog na 2 kilong harinang sebada para sa kanyang asawa. Hindi niya ito dapat lagyan ng langis o insenso dahil ito'y handog ng paghihinala. Dadali ng pari ang babae sa aking presensya, at pagkatapos ay maglalagay ang pari ng tubig sa mangkok na gawa sa putik at lalagyan niya ito ng alikabok na mula sa sahig ng toldang tipanan. Kapag pinatayo na ng pari ang babae sa aking presensya, ilulugay ng pari ang buhok ng babae at ilalagay sa kamay niya ang handog ng paghihinala para malaman kung talagang nagkasala ang babae. Pagkatapos hahawakan ng pari ang mangkok na may mapait na tubig na nagdadala ng sumpa. At pasusumpain niya ang babae at sasabihin sa kanya, kung hindi mo dinungisan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa ibang lalaki, hindi ka masasaktan ng parusang dala ng tubig na ito. Pero kung dinungisan mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa ibang lalaki na hindi mo asawa, sumusumpa ako na magiging halimbawa sa mga tao ang sumpa ng Diyos sa iyo, at sana'y hindi ka magkaanak. Ang tubig sana na ito na nagdadala ng sumpa ay pumasok sa iyong katawan
para hindi ka magkaanak. Pagkatapos sasabihin ng babae, mangyari sana ito. At isusulat ng pari ang sumpang ito sa isang sulatan at huhugasan niya ito sa mangkok na may mapait na tubig. Kapag napainom na sa babae ang mapait na tubig na nagdadala ng sumpa, at kung may kasalanan siya, magiging dahilan ito ng matinding paghihirap niya kung talagang nagkasala siya. Pagkatapos, kukunin ng pari sa kamay ng babae ang handog ng paghihinala na inihandog ng asawa niya dahil sa paghihinala nito, at itataas ito ng pari sa aking presensya at dadalhin sa altar. Kukuha ang pari ng isang dakot ng handog na ito upang malaman kung nagkasala nga ang babae o hindi, at susunugin ito sa altar. Pagkatapos, ipapainom niya sa babae ang tubig. Kung totoong dinungisan niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtataksil sa kanyang asawa, magpaparusa sa kanya ng matindi ang tubig na kanyang ininom na nagdadala ng sumpa. Hindi na siya magkakaanak at magiging halimbawa sa mga tao ang sumpa ng Diyos sa kanya. Pero kung hindi niya dinungisan ang kanyang sarili, hindi siya masasaktan at magkakaanak siya. Ito ang kautusan tungkol sa lalaki na naghihinala sa kanyang asawa. Kung nadungisan ng babae ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtataksil sa kanyang asawa, kanyang kasalanan, o naghihinala ang lalaki sa kanyang asawa na nanlalalaki ito, kailangang patayuin ng pari ang asawa niya sa aking presensya at ipagawa ang kautosang ito sa kanya. Walang pananagutan ng lalaki pero may pananagutan ng babae kung nagkasala siya at magdurusa siya sa kanyang kasalanan.